Habang naglalakbay sa bundok, sa gitna ng winter, naghanap ng matutuluyan si Ginko at napadpad siya sa isang bahay. Dito niya nakilala sina Suzo, isang dalaga, at ang nakababata niyang kapatid na si Miharu. Kinaumagahan bago umalis, napansin ni Ginko na may kakayahan si Miharu na makakita ng mushi. Habang nag-uusap sina Suzo at Ginko, ipinahayag ni Suzo ang isang kakaibang pangyayari. 3 taon na ang nakakalipas, bigla na lang nawala si Miharu tuwing taglamig. Hindi nila siya matagpuan hanggang sa bumalik siya noong tagsibol. Simula noon, nakikita na niya ang mga mushi. Taon-taon, kapag paubos na ang kanilang pagkain sa taglamig, nawawala si Miharu at kinabukasan ay bumabalik na may dalang berdeng pagkain bago mawala ng malay at nagigising pagsapit ng spring o tagsibol. Dahil dito, hinala ni Ginko na ito ay dulot ng isang mushi na tinatawag na harem agay, isang uri ng false spring effect. Ang false spring ay ang panahon tuwing dulo ng winter o simula ng spring na kung saan nagiging mainit ang panahon pan-alien matapos ay babalik ito sa freezing cold temperature pagkatapos, na nakakadisrupt ng ecosystem. Ipinaliwanag ni Ginko ang dalawang mushi na posibleng may kaugnayan kay Miharu, ang harem agay, at ang usubuki, isang mushi na kamukha ng bulaklak at may pabango na gumigising sa mga hayop at halaman mula sa pag-hibernation. Pero sinisipsip din ito ang kanilang lakas hanggang sa bumagsak sila at makatulog muli hanggang tagsibol. Hiniling ni Suzo na manatili si Ginko upang bantayan si Miharu, ngunit paliwanag ni Ginko na hindi siya maaaring magtagal. Sa halip, itinuro niya kay Miharu kung aling mga mushi ang mapanganib at hindi. Habang tinuturuan ni Ginko si Miharu, napansin niyang madaling magambala ang bata at masyadong nanguhumaling sa iba't ibang mushi. Sinubukan ni Ginko alamin kung saan kinukuha ni Miharu ang mga berdeng pagkain, pero ayaw nitong sabihin. Makalipas ang ilang araw, habang papunta sa nayon si Suzo, napansin ni Ginko na nawala si Miharu.